Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nagkabalyahan ang mga mamimili sa isang ukay-ukay shop sa Quezon Province. Handa ka rin bang makipagunahan, makipagsiksikan at maghalukay sa ngalan ng ukay-ukay? Halos magkapalitan na ng mukha ang mga mamimili sa ukay shop na ito sa Quezon Province. Nag-uunahan na makakuha ng mga bagong display ng mga damit. Ang ilan sa nakasabit na damit nagwistulang premyo at pabitin. Kalmahan lang, kalmahan lang. Oh, wag na magano, mga gamit, hoy! Dahil talo-talo na sa ukay-ukay, ang clothes rack na ito natumba. Sinabi na eh. Ang ukay-ukay shop pagmamayari ni Mildred. Nagsanay na kami. Nagkakagulo lang sila pero sinisigurado ko naman na walang magkakasakitan. Ang madalas daw na nakikipag-unahan sa kanyang mga new arrival o bagong bukas na supply, mga reseller. May mga luxury brand kasi doon. Madami kasing kabataan. Wala namang pinagkakakitaan. So ayun na, di nag-online sila. Ang mga branded na damit daw binibenta niya na 150 pesos. Pag in-online nila, nabebenta nila ng 1.5 hanggang 20,000 pag vintage yung item. Nang dahil sa kanyang ukay shop, si Mildred nakapagpundar na ng mga ari-arian. May sasakyan, ngayon nagpapatayo ako ng maliit na resort. Nakakatulong din siya sa marami niyang kabarangay. Kasi ginagawa nilang hanap buhay, ang ukay. Nakakatulong din ako sa ibang walang hanap buhay. Pero alam niyo ba kung paano nagsimula ang hilig nating mag-ukay-ukay? Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba ng pag-uukay-ukay o thrifting sa Ingles nagsimula noong una pang panahon kung kailan ginagawa pa ang barter system? Ito yung sinaunang paraan ng kalakalan kung saan ang mga tao nagpapalitan ng produkto o serbisyo na hindi gumagamit ng pera. Noong 19th century naman, nagsimulang magsulputan ang mga thrift stores sa Amerika at Europa. Ang ukay-ukay culture naman dito sa Pilipinas, mas nakilala daw noong panahon ng mga Amerikano. Dahil nga ang Pilipinas ay madalas nasasalanta ng delubyo, naisipan ng mga dayuhan na tumulong dito na nga nagdagsaan yung mga ukay-ukay o yung segunda mano na tinatawag natin. Noong una, ang pananaw dito ay dahil nga isang mahirap na bansa yung Pilipinas, kaya nga naging tagatanggap tayo ng mga donasyon. Pero nagbago na raw ito dahil sa ilang issue gaya ng climate change, ang pagtangkilik sa mga segunda manong gamit naging paraan para mag-promote ng sustainability. Pag pupunta ka sa abroad, tinitignan din nila yung importansya ng recycling. Nag-evolve siya, naging mas maganda na yung kahulugan, mas conscious ang mga kabataan dahil sa sustainability. At alam niyo ba na maging ang tinuturing na pinakamalaking ukayan o thrift store sa mundo, may sinusulong ding advokasya? Sa lawak nitong 74,000 square feet, ang Community and Thrift Store and Donation Center sa Pennsylvania sa Amerika, ang tinuturing ng world's largest thrift store ng World Record Academy. Ang perang naliliko mula sa thrift store na ito, binibigay sa mga local organization gaya ng eskwelahan at simbahan. Saludo tayo dyan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.